Nang makarating sila ay agad silang pumunta sa stockroom ng company ni Ara. Buksan niyo na, Lucas. Sinipa ng dalawa ang pintuan nito. Ang kinilalagyan ng stockroom na iyon ay malayo sa mga taong naroroon. At hindi mo talaga maiisip na mayroon palang tao na itinatago doon. Pagbukas ay agad na sumalubong sa kanila ang isang babae na nakayuko na agad nangat-ngat ang tingin nang bumukas ang pinto. Sir Kenneth? Sir Kenneth? Masayang sabi ni Alicia na ikinangiti lang ni Kenneth. Don't worry, Alicia. You're safe now. Sa sinabi ni Kenneth ay doon na napayak si Alicia. Nang araw na bumaba siya para magtawag ng taxi para sa sasakyan ni Ara, ay may biglang humila sa kanya at dinala siya dito sa stockroom. At may kung ano siyang nalanghap na ikinatulog niya at nagising na nga lang siya na hindi makalabas doon. May nagdala po sa akin dito, sabi ni Alicia at inalalayan ng dalawa ito na makatayo. We know, Alicia, at pupuntahan natin siya ngayon para pagbayarin. Nawawala si Ara at alam namin na siya ang magiging susi sa kinalalagyan niya. Nagulat si Alicia sa narinig niya. Nawawala si Miss Ara? Oo, Alicia, padalawang araw na ngayon at kailangan na natin magmadali. Noah, mauna ka na para sa loob ng office ni Ara. Yun na kami intayin. Wag na wag mo siyang palalabasin, ha? Sabi ni Kenneth na ikanatango naman ito. Agad na kumilos si Noah at ipinasok ito sa loob nang makarating sila sa office ni Ara. Ay halos lumaki ang mata ni Alicia. Bakit? Kamukha ko siya. Gulat na sabi nito na ikinalingon sa kanya ng peking Alicia at nagulat din. Agad naman na hinawakan ni Noah ang peking Alicia at hindi na ito nakakilos pa. Paano ka nakatakas? Paano niyo nalaman? Sigaw nito sa kanila at hindi na maiwasan ni Alicia na mapatras sa likod nila Kenneth dahil sa takot sa kamukhang kamukha niya. Tapos ng panluloko mo, oo, napaniwala mo kami. Pero ang anak ko hindi, sabi ni Kenneth na kinaisip ng babaeng iyon. Si Aiden? Yung batang iyon? Kaya pala hindi man lang ngumiti sa akin. Akala ko masungit talaga siya katulad mo. Dapat pinatay ko na yon. Doon na nagalit si Kenneth at mabilis na nakalapit dito at sinakalang babae. Wag na wag mong idadamay ang anak ko. Galit na sabi ni Kenneth at napasinghap na lang si Alicia dahil doon. Pabalang na binagsak ni Kenneth ang babae na binitawan ni Noah kanina. Ngayon, sabihin mo sa amin kung nasaan si Ara. Dahil kung hindi, pamilya mo ang mapapahamak. Sabi ni Kenneth dahil kanina ay inimbestigahan na nila ang babae. At kilala na nila ito. Napatingin ito sa kanila at tumawa. Ayoko nga. Lucas? Sabi ni Kenneth at agad inilabas ni Lucas ang cellphone niya. At nanlaki ang mata ng babae. Nang makita niyang maraming tauhan ni Kenneth ang nakamasid sa bahay nila at nakatutok ang mga baril. Kapag hindi mo sinabi sa isang utos ko lang uulan ng bala sa bahay ng pamilya mo. Malamig na sabi ni Kenneth na ikinaiyak naman ito. Wag, please. Oo, sasabihin ko na. Wag mo lang idadamay ang pamilya ko. Napangisi naman si Kenneth dahil sa sinabi nito. Dalhin nyo na yan. Tawagin nyo ang mga kasamahan natin at may susugurin tayo. Nang makita ni Ara si Kenneth ay agad siyang napaiyak at niyakap ito. Tahan na, Ara. Sabi nito at sa kanya ay kinatigil naman ni Ara at muling inamoy ang lalaki. Agad siyang napahiwalag dito at umatras. Bakit? Bakit, Ana? Sabi ng lalaki na ikinailing ni Ara. Hindi ikaw si Kenneth. Sigaw ni Ara dito. Ano bang sinasabi mo? Ako to, si Kenneth. Sabi pa nito sa kanya. Oo, kamukha mo siya pero kilala ko si Kenneth. Hindi ganyan ang amoy niya at mas lalong hindi siya sa akin nagpapakilala bilang Kenneth. Sigaw ni Ara na ikinatigil nito at maya-maya ay ngumisi. Well, magaling ka nga tulad ng sabi ni boss pero hindi ka na makakatakas sa akin, Ara. Huli ka na. Agad natatakbo na sana si Ara pero hinawakan agad siya ng lalaki sa braso niya. Hep, saan ka pupunta? Wala ka ng takas, nakawala ka man sa palaruan namin. Well, ngayon, hindi na. Sigaw nito sa kanya na ikinaiyak ni Ara. Nangihinal lang talaga siya at hindi niya alam kung makakalaban pa siya sa lalaki.
Hindi, bitawan mo ako. Iyak na sabi nito habang nagpupumiglas pa. Pero hinihila lang siya ng lalaki. Huwag ka na kumuwala pa, Ara. Dahil kailangan ka ni boss. Sabi ng lalaki kaya walang ibang nagawa si Ara kundi ang umiyak habang papalapit sa sasakyan nito. Bitiwan mo ako. Tulong, tulong. Iyak na sabi nito. Walang magagawa yung pagsigaw mo ng tulong dahil malayo tayo sa mga tao, Ara. Sabi nito at tuluyan silang nakalapit sa kotse. Pero agad na inapaka ng madiin ni Ara ang paa ng lalaki na ikinasigaw nito. Sa sakit kaya ginawa yung paraan ni Ara para makalayo. Ngunit nagmaagap ang lalaki at nahila ang buhok niya na ikinalugay ni Ara. Kanina sa loob ng malamig na kwarto na yon, pampabawas man lang na lamig. Daing ni Ara na pabalang na hinila at inuntog ang ulo niya sa hudang kotse. Nakaramdam ng hilo si Ara. Dahil doon lalo na hinang-hina na ang katawan niya. At unti siyang bumagsak sa sahig. Napakamaldita mong babae ka, aray ko. Pagbabayaran mo to. Dapat lang sa'yo yan. Sabi ng lalaki habang nakatingin kay Ara na nakahiga na ngayon sa sahig habang ito ay namimalipit sa sakit mula sa pagkakaapak ni Ara. Napapikit naman si Ara. Lord, katapusan ko na po ba to? Huwag niyo po akong pababayaan ang mga anak ko, pamilya ko, at si Kenneth. Nasabi ni Ara dahil nakaramdam na siya ng antok dahil sa pagkabagok niya. Halika na. Narinig niya ang sabi ng lalaki at kukunin na sana siya. Wipe? Bang, bang, bang. Huling narinig ni Ara at tuluyan ng napapikit.